Hello, kumusta tayong lahat? I praise my Father, the Almighty Father, Yahweh, the Creator of heaven and earth, for He is worthy to be praised and adored. He is above and beyond everything. His awesomeness, His gloriousness, His power is vast, it's great. And we can never put Him in a box. The words that we use are not enough to worship our Father. It's not enough. The things that we do, it's not enough. But our Father is full of mercy and grace. He is very loving. And He understands us. And He accepts us. As long as we are remorseful of our iniquities and we humble ourselves before Him and fear His words. And we also must trust in Jesus Christ, because He's the only Savior and Mediator to the Almighty Father. No one else. And I thank the Holy Spirit, because Jesus Christ sent to us the Holy Spirit for us not to become like orphans. We have the Holy Spirit to guide us, to teach us of the commandments of our Father, to shower us with blessings, to shower us with fruits and gifts. Our Father is always with us. He's looking down upon us, checking on what we are doing. He sees our hearts. And He knows what's in our minds. Our plans in life, we must surrender it to our Father. Everything. In every decision that we make, we must ask the advice of the Creator of this world. Because He knows better. He knows best for us. Because we are His children. And He wants us to experience eternal salvation. To be with Him. To be with Jesus Christ. In His kingdom that will never end. It will be forever, for all eternity. Our Father wants us to be with Him. And Jesus also wants us to partake in His kingdom. Jesus is humble like our Father. We should emulate Jesus Christ. Follow His path. It's not easy. It's not easy, but Jesus is victorious. And so, we will be victorious because of the strength of Jesus Christ. We will ask His strength. We will ask His guidance through the power of the Holy Spirit. So last time, we read 1 Chronicles chapter 24, 1 Chronicles chapter 25, and 1 Chronicles chapter 26. So that's 3 chapters.
So yung recap of the First Chronicles chapter 24. Dito yung division of the priests binabanggit, no? But before this division of the priests, nabanggit sa First Chronicles chapter 23. Yung mga Levites, division of the Levites, no? And then before that, First Chronicles chapter 22 naman, doon naman nakalagay yung yung mga bagay na prepare ni David. Yung mga timber, yung mga gold articles, silver, yung mga hewn stones naka handa na. Binigyan na din niya ng heads up si Solomon. Dahil si Solomon, the Almighty Father chose Solomon to be the successor of David. At si Almighty Father ang nagpangalan kay Solomon, which means peace. Dahil there will be peace in the land of Israel when Solomon reigns. Yun ang gusto ni Almighty Father. So itong First Chronicles, First Chronicles chapter 24, pinabanggit dito na yung mga priests. So from First Chronicles chapter 1 up to the last chapter of First Chronicles, maraming mga names na binabanggit, no? So sa First Chronicles chapter 1, binanggit si Almighty Father, kung saan gaaling yung mga lineage, no? Na nagkikita mo, na nagbabranch out, padami ng padami, yung mga tao. Unang-una galing kay Almighty Father, and then kay Adam, kay Seth, no? And after kay Seth, Methuselah ba yun? Tapos si Enoch, and then yung father ni Abraham, tapos si Abraham, Isaac, and Jacob. Tapos yung 12 tribes na, nag-branch out na, dumami na. Na unang-una lang nagsimula kay Almighty Father. Siya ang nabigay sa atin ng hininga through our nostrils. So this is First Chronicles chapter 24, yung divisions of the priests. Binanggit yung si Aaron at saka yung sons niya, na si Nadab, Abihu, and Eleazar, na namatay, at si Itamar, pero namatay si Nadab and Abihu because they were wicked. Kahit anak siya ni Aaron, si Aaron, high priest, pinatay si Nadab, Abihu because they were wicked. Ganon si Almighty Father. Pag nakikita niyang wicked, kahit anak ka pa ng high priest or kahit sino pa, hindi pwede. Hindi namamana ang pagiging prophet or religious leader. Hindi namamana. Pagiging high priest or pagiging preacher or religious leader, itong religious leader namin dapat ang magmamana niyan yung anak niya. Hindi, si Almighty Father nagde-decide. Pag sinabi ni Almighty Father na stop na yung lineage mo na mag-reign, iba na ang tao ang papalit. Iba na ang tao ang papalit. So binanggit dito yung mga officials ng sanctuary, no? The Almighty Father. Itong mga Levites, ang dami nilang pangalan. Mga anak sila, mga magkakadugo sila from the tribe of Levi.
So, iba yung tribe of Levites na yung Levites, hindi sila lahat priests. Pero yung mga priests, lahat sila from the tribe of Levi. No, naintindihan natin yun, ano? Iska, naintindihan mo? Oo, naintindihan mo. So, ang daming pangalan, di ba? Iska, ang daming pangalan dito. As proof na itong mga tao ay nabuhay before. Hindi to invento. Proof to. Kaya nga, Chronicles ang tawag dito sa book. First Chronicles and Second Chronicles. Chronicles means history or annals. Ano ba ibig sabihin ng Chronicles? Yung kung paano ang mga pangyayari, no? At yung mga naman mga bagay na hindi nakalagay dito sa Chronicles, nakalagay naman sa 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings. So kung babasahin ang 1st and 2nd Kings, dapat basahin din ang 1st and 2nd Chronicles. And if you read the 1st and 2nd Chronicles, you must also read the 1st and 2nd Chronicle, 1st and 2nd Kings, and 1st and 2nd Samuel. Para kompleto. Dahil iba ang writer, no? Ang first book of Solomon, Samuel, first book of Samuel, it was written sa first half, no? Bago mamatay si Samuel, siya nagsulat. And then, ipinagpatuloy ni Nathan at saka ni Gad para matapos yung 1st Samuel. And then yung 2nd Samuel, ang nagsulat noon ay si Nathan and Gad. Kahit na wala na si Samuel. Bakit inilaw ni Almighty Father yun? Para maalala din natin si Samuel that he was faithful to the Almighty Father. Ginagawa ni Almighty Father yun. Ngayon yung mga first Kings and 2nd Kings. Ang nagsulat noon, mga prophet din. At binabanggit na ang prophet, ang seer ay magkaiba, no? Lahat ng seer, sila ay prophet. The Almighty Father. Yung kay Almighty Father, kasi may mga prophet and seer din. Ang mga false deities. Pero, ang nakalagay sa Bible dito, pag yung prophet ni Almighty Father, hindi lahat ng prophet ay seer, pero ang lahat ng seer, sila ay prophet, no? Gaya ni King Saul, he prophesied, therefore, he was also called a prophet kasi nag-prophesy siya. But, the mercy of our Father has been taken away from Saul. So, kahit na nag-prophesy si King Saul, at the early part of his reign as king, kung hindi naman siya faithful kay Almighty Father up to his last breath, wala rin yung bearing. So nakita natin ang difference, no, ng prophet at saka ng seer. Si Huldah, siya ay prophetess, hindi siya seer. So, balikan natin ito. Hindi pa tayo matapos sa ating recap. Iska, hindi ka pa tayo matapos sa ating recap? Ha? So, magkakapatid sila. So, sa ngayon, nasaan na sila? Yung mga lahi ng mga tao na to, halo-halo na. Hindi tayo sure. Baka meron tayong mga ancestors na nandito sa Bible. Hindi na tayo sure kasi nga halo-halo na tayo. And then, dito sa 1 Chronicles chapter 25, mga musicians naman, no? So, una, mga Levites na magsaserve sa Temple of God. And then, mga high priests or priests na magsaserve sa Temple of God. Kung ano ang kanilang mga nakatoka or responsibility. And then, dito naman, sumunod naman ay ang mga musicians sa Temple of God.
And then, gatekeepers here on 1 Chronicles chapter 26, mga ushers, mga custodians, mga tagahawak ng mga susi, gano'n. Taga-assist sa mga musicians and priests and Levites. Mga guards, ushers. So, bawat tao may kanya-kanya silang mga gifts or ability that the Almighty Father has given to them. Even tayo, may kanya-kanya tayong mga gifts binigay sa atin ni Almighty Father. Even when He were still knitting us in our mother's womb, binigyan na tayo ni Almighty Father ng gift. Pero sometimes, habang nandito tayo sa mundo, nakakalimutan natin si Almighty Father. Ngayon yung mga gift na naibigay sa atin, kasi bago tayo ibaba ni Almighty Father dito sa mundo, bago tayo panganak, binibigyan niya tayo ng talk. And then, pag napanganak ka, nakakalimutan natin. Kaya nga pag nandito tayo sa mundo, nagkakaroon tayo ng mga daming mga questions in life. At marami ring mga taong naliligaw. Bakit? Kasi hindi talaga tayo dito sa mundo na to. God did not create us for this world. Kaya ang dami nating problema na kinakarap sa sarili natin. May lumalaban sa sarili natin. May lumalaban sa kalooban natin na sometimes because of the influence of the principalities of this world, mas nagpapasakop tayo ngayon sa mga principalities of this world kasi napaka-weak tayo, hindi tayo lumalapit kay Almighty Father. Nagpapabulag tayo sa kasinungalingan. Hindi ko alam kung nakakaintindi. Hindi ko alam kung nakakaintindi sa akin. Parang wala nakakaintindi. Ako lang nakakaintindi ng sarili ko. Kaya yung mga tao ngayon hindi malaman kung saan tatakbo, kung saan pupunta, kung ano ang goal nila sa buhay, kung anong path ang tatahakin, kung ano ba ang reason kung bakit sila nandito sa mundo, hindi nila alam. Malalaman lang natin kung pasakop tayo kay Almighty Father. Pero dahil sa matigas ang ulo ng mga tao, ayaw maniwala, akala nila sila na ang mas matalino. So, dahil sa ego, pride, naliligaw ang mga tao. So dito, sa 1 Chronicles chapter 26, may kanya-kanyang role ang mga tao. Ang daming mga taong pinapangalanan dito. Iba-iba ang role. Meron mga soldiers, mga men of valor, no? So tayo rin ganon. Dito sa Bible, ano lang sila, small sample lang. Nung dumating na si Jesus, lahat na tayo. So basahin natin ang 1 Chronicles chapter 27. So dito naman sa 1 Chronicles chapter 27, after ng gatekeepers na nasa 1 Chronicles chapter 26, dito sa 1 Chronicles chapter 27, it talks about the military divisions. Dahil nga ito ay chronicles, meaning 1 Chronicles and 2 Chronicles, meaning archives. So kung may mga tanong sila kung ano ang role ng kanilang mga magulang sa time ng ganito, ay nakasulat dito sa Chronicles. Nang naka-register. Ano to? Yung legitimate na papel or document na important document. Ito ay may sealed ni King David.
So, 1 Chronicles chapter 27. Isa pa. Una muna, sa isang government, kasi government na to kay David. Government na binigay sa kanya ni Almighty Father. Siya ang king, si David. And then, after ng government, siya ang king, ano ang susunod sa kanya? Mga Levites, and then priests, and then mga gatekeepers, and then mga musicians, mga military divisions naman. Binabanggit dito. Kasi ito ay isang government. Hindi maihihiwalay ang church at ang government. Saan nakalagay ang law? Saan nakasalalay ang law? Sino ang nagbigay ng law? Bakit bawal tayo magpatay ng tao? Bakit hindi pwedeng manakit ng kapwa-tao? Hindi pwedeng nakaw ng kapwa-tao? Hindi pwedeng magnakaw ang tao. Yung law na yon, galing lahat yun kay Almighty Father. Kaya hindi mo maihihiwalay ang si Almighty Father at ang government or ang country. Hindi mo maihihiwalay. Kasi gusto ng iba, hindi, dapat separate yung country, yung government sa church. Hindi mo maihihiwalay. Kasi yung spiritual aspect ng tao, hindi mo maihiwalay. Pag inihiwalay mo ang government kay Almighty Father, anong nangyayari? Sira ang government. Yung mga tao, disobedient, lahagi. Puro kalokohan ang ginagawa sa buhay. Walang conscience. Hindi natatakot. Ngayon naman, yung mga religious leaders natin ngayon, sila rin gumagawa ng kalokohan. Kaya pantay-pantay na magulo ang mundo. At kailan lang magkakaroon ng peace dito sa mundo na to? Magkakaroon ng peace pag si Jesus Christ na ang maghahari sa mundo na to. Yes, kukunin ni Jesus Christ sa kanyang second coming. Lahat ng mga leaders, yung mga leaders and religious leaders, mga political leaders, mawawala yan. Ang mag-reign si Jesus Christ and His friends. Hindi yan theory. Nasa Bible yan. Akala na ba theory lang yan or it's just a myth or katang-isip? No, it's not. It's in the Bible. Bible is the oldest book. Wala nang iba pang tatanda pa sa Bible. Dahil itong Bible, si Almighty Father ang gumawa nito. Nakita niyo Book of Genesis. Ngayon, yung mga books na ngayon, i-revise natin tong book na to. Yung mga books sa science, sa math, nire-revise nila. Bakit nila nire-revise? May mali tayo eh. May bagong study ngayon. O hindi stable. Ha? Hindi stable yung mga books. Ano ang stable? Itong Bible. Yung pa rin. Simula nung creating Almighty Father ang mundo. Up to Book of Revelation. Stable. Kasi merong study ngayon na lumalabas na ang oxygen daw ay hindi galing sa mga plants, kundi galing daw sa sa dagat. Yun naman daw bagong napag-aralan ng mga tao na hindi naman talaga mapagkakatiwalaan dahil tao lang ang nag-aaral. Kundi, sino mapagkakatiwalaan natin? Si Almighty Father. So, kanino galing ang oxygen? Bakit tayo nakakahinga? Kay Almighty Father. At lahat ng mga bagay dito sa mundo, yung turo na oxygen galing sa puno, nag-exchange tayo ng carbon dioxide and oxygen. Ginagawa ni Almighty Father yun. Magaling ang sistema ni Almighty Father. Yung tao, puro mga katang-isip lang. Hindi pa natin umpisahan, Iska, ang 1 Chronicles chapter 27. Umpisahan na natin.
And the children of Israel according to their number, the heads of fathers' houses, the captains of thousands and hundreds and their officers, served the king in every matter of the military divisions. So these divisions came in and went out month by month throughout all the months of the year, each division having 24,000. So each month, every year, merong nagre-reign as the head or the chief. Each month yon. Di ba nung time ni Solomon, each month, merong nagbibigay ng provision sa kay Solomon. Ngayon, bago namatay si David, itong may mga division each month, no? Basahin natin. Bawat division, merong 24,000 military divisions, military men, or men of valor. Over the first division, for the first month, so ang first month nung time ni David was Nisin, was Jeshoboam, o Jeshobeam, or Jashobeam, the son of Zabdiel. And in his division were 24,000. Verse 3, he was of the children of Perez, and the chief of all the captains of the army for the first month. No? So pag udang buwan, siya ang naka-assign. Si Yashobeam, the son of Zabdiel, at may division siya, 24,000 na mga tauhan. He was the children of Perez and was the chief of all the captains of the army for the first month. Captain ng army, no? Over the division of the second month, pangalawang month naman, no? Tingnan natin yung month ng Jewish month. ER. Month of ER naman to, or second month. Ang nag-reign naman, or ang assigned was Dodai and Ahohite, or Dodai, usually spelled Dodo, na nakasulat sa 2 Samuel chapter 23 verse 9. And in his division, Mikloth also was the leader. In his division were 24,000. The third captain of the army for the third month was Benaiah, the son of Jehoiada the priest, who was chief in his division, were 24,000. Sa third month, sino ba sa third month? Sivan, ang third month, no? Si Benaiah. Verse 6, this was Benaiah who was mighty among the 30. Itong si Benaiah, siya yung kasali sa 30 men that David acknowledged as one of the mighty men or men of valor of Israel. And was over the 30, and his division was Amizabad, his son. So kung indisposed, itong si Benaiah, yung kanyang anak ang pumapalit, no? Pag ibig sabihin indisposed, sometimes hindi naman natin maiwasan na magkasakit ang mga tao. Magkasakit ang mga tao. Si Amizadab ang pumapalit, or meron siyang mga iba pang gagawin, kaya yung anak niya si Amizadab. And then verse 7, the fourth captain of for the fourth month was Asahel, the brother of Joab, and Zebadiah his son after him, and his division were 34,000. So nakilala natin si Asahel, kapatid ni Joab, kapatid ni Abishai. Asahel was killed by Abner of Ner. Mabilis tumakbo si Asahel, pero napatay siya ni Abner of Ner, who was the uncle of King Saul. Basa natin to, no? Sa 2 Samuel chapter 2 verses 18 to 32. Ngayon, since namatay na si Asahel, ang pabalik ngayon sa kanya was his son Zebadiah.
And in his division were 24,000. The fifth captain for the 5th month was Shamuth, or Shamuth, the Izrahite. In his division were 24,000. So the 4th month, it was Tammuz, and the 5th month was Av. Verse 9, the 6th month, or the 6th captain for the 6th month was Ira, the son of Ikesh, the Tekoite. In his division were 24,000. Ang 6th month ay Elul. Verse 10, the 7th captain for the 7th month was Helez, the Pelonite of the children of Ephraim. In his division were 24,000. So think of 24,000. So 12, that's 24, diba? And in the book of Revelation, 24 elders were mentioned, no? So may ibig sabihin ba ang 24 na number? So ang 7th month na magiging captain, Helez, no? The 7th month was Tishrei. Verse 11, the 8th captain for the 8th month was Sibbecai, the Hushathite of the Zarhites. In his division were 24,000. 8th month, Sheshvan. The 9th captain for the 9th month was Abiezer, the Anathothite of the Benjamites. In his division were 24,000. And the 10th captain for the 10th month was Maharai, the Netophathite of the Zarhites. In his division were 34,000. So in 9th month was Kislev, and the 10th month was Tevet. The 11th captain for the 11th month was Benaiah, the Pirathonite of the children of Ephraim. In his division were 24,000. So 11th month, Shevat. The 12th captain for the 12th month was Heldai, the Netophathite of Othniel, or Heleb, or Heled. So nag-iba yung spelling ng names, no? Sometimes siguro hindi nila mabasa yung pagkakasulat, kaya naiiba yung spelling ng names, or yung pagkakabigkas nila. Meron akong kakilala, no, ang apelido niya, Botesta. So, bakit naging Botesta yung name niya, yung surname niya? Kasi kaya naging Botesta yung surname niya. Nasa bandang, nakatira siya sa bandang southern part of the Philippines. Sa Visayas. So, ang apelido niya Botesta. So, ang apelido talaga niya ay Bautista. No? So, pag isinusulat, alimbawa, sa birth certificate, ano pangalan niya? Siyempre, hindi sanay salita, iba ang pagbigkas. Anong apelido? Bautista. O sinulat, pag yung nagsulat naman, Bautista pala eh. Pero ang totoo, ang surname ng family nila, Bautista. Ha? Kaya dito din ganun ay iba. No, yung spelling, iba yung sa pakinig, iba sa pagpo-pronounce. In his division were 24,000. And sometimes naman, merong mga speech impediment yung mga tao. Dahil hindi lahat-lahat ng tao ay pare-pareho. May mga bulol, parang ako bulol din. At meron ding mga may hair lip, no? Na, syempre nagtatrabaho rin sila, pero hindi sila nakakasalita ng maayos. So, pag nagbigkas sila, hindi minsan maintindihan ng tao. Yun na lang ang, ano sabi mo? Ano example? Ano pa? Mon. No? Mon. O, di naging Mon na lang. Pero dapat Ramon ang name niya, di ba? Mon. Kwento ko lang, meron kami dating tauhan. Meron siyang hair lip. Pero, yung hair lip niya,
Matahina. So naka-cover na yung hair lip niya. Tahina siya. Pero yung loob, iba pa rin yung salita niya. Halata mo pa rin na ano man tawag doon? Kasi baka masabi nyo, pangit magsalita, bakit salita, ganon. No? Pag tinagalog kasi ayaw ninyo, di ba? Bakit ganon ang isalita ng English? Pag in English kasi, when you talk like you're having colds and your nose is blocked. So Tagalog, ngongo. Ngongo. Meron kaming dating tauhan ngongo. Tapos meron kaming customer, ngongo din siya, no. Sabi ng customer sa amin, kinukwento ng nanay ko, may lumapit na ngongo doon sa ngongo na tauhan namin. Sabi, akala nung tauhan namin, inaasar siya nung customer. Sabi kasi ng customer, hindi naman niya alam ng ngongo, baka akala niya ginagaya lang siya, gano'n. Meron kayo mungil niya, gano'n. Meron kayo mungil niya. Sabi ng tauhan namin ng ngongo, malit niya. Mala. Tapos galit. Hindi naman siya ginagaya, kundi pareho lang sila. So, may problema ron yung tauhan namin, no? Kaya yung pagsasalita, minsan, yan ay iba yung names or yung words. Okay? Example yan. So, dito tayo sa verse 16, sa nabanggit na yung 12 divisions na each month merong nagiging captain for each month. All year round yan. So, after mo maging captain ng isang month, magiging captain ka na naman, next year ka na uli. Ganon. Verse 16. Furthermore, over the tribes of Israel, the officer over the Reubenites were Eleazar the son of Zikri. Over the Simeonites, Shephatiah, the son of Maacah. Napapakinggan ninyo yung mga names niya. Paulit-ulit, diba? Si Eleazar, si Zikri, si Shephatiah. Sila pa rin ito, binabanggit. Son of Maacah. No? Over the Levites, Hashabiah, the son of Kemuel. Over the Aaronites, Zadok. Over Judah, Elihu, one of David's brothers. Alam natin na si David may brother siya. May mga 6 brothers pa siya. Older than him. Over Issachar, Omri, the son of Michael. Over Zebulun, Ishmaiah, the son of Obadiah. Over Naphtali, Jerimoth, the son of Azriel. Over the children of Ephraim, Hoshea, the son of Azaziah. Over the half-tribe of Manasseh, Joel, the son of Pedaiah. Over the half-tribe of Manasseh and Gilead. Kasi dalawa ang Manasseh na nahati. Ang laki ng lupa kasi ng Manasseh. Ido, the son of Zechariah. Over Benjamin, Jashiel, the son of Abner. Over Dan, Azarel, the son of Jeroham. These were the leaders of the tribes of Israel. So, bawat tribe, merong leaders. So, from Israel, si Israel, meron siyang tribe, 12 tribes yon. So, yung 12 tribes na yon, meron siyang house. No? May house yung 12 tribes na yon. Halimbawa, isang tribe ni Judah. Nag-branch out na naman yon, may isang house. Tapos yung bawat tribe, yung bawat house ni Judah na kunyari yung kay David, after naman yung kay David, meron namang family naman si David na nag-branch out. So kung i-check nyo yung parang family tree, ganon. So verse 22, over Dan, Azarel the son of Jeroham, these were the leaders of the tribes of Israel. But David did not take the number of those 20 years old and under, because the Lord said he would multiply Israel like the stars of the heavens. Di sinali. Verse 24, Joab the son of Zeruiah began a census, but he did not finish. So natandaan natin na when the Almighty Father punished David, it was his last sin.
na pinapili si David. Ano ang gusto mong parusa sa'yo? So, kahit na naghumingi ng kapatawaran si David, may repercussions. Para matuto tayo. Kahit humingi ng kapatawaran, merong repercussions. Example, kahit dumating na si Jesus Christ, humingi tayo ng tawad kay Jesus Christ, pero nakagawa tayo ng kasalanan, papatawarin tayo ni Jesus Christ, pero merong may mga kasama na parusa. Example, tumabi ka sa hindi mo asawa, no? Nagkasala ka, tumabi ka sa hindi mo asawa. Nabuntis mo ngayon, humingi ka ng tawad kay Almighty Father, pinatawad ka, humingi ka ng tawad kay Jesus, pinatawad ka, pero nabuntis mo yon, or yun ang resulta ng kasalanan mo, may repercussions yon. Example, nang scam ka ng tao, humingi ka ng tawad kay Almighty Father. Darating ang time na ikaw rin ay maloloko. May repercussions yun. Kahit humingi tayong tawad kay Almighty. Bakit? Para matuto tayo. Hindi naintindihan ng tao yun. He has the Almighty Father. He's full of love. And Jesus Christ also. He loves us so much that He gave His life. Pero kailangan tayong matuto because we are wicked. Stubborn tayo eh. We must understand that. So ito, si Joab the son of Zeruiah began a census, but he did not finish. No? May takot din kasi si Joab. For wrath came upon Israel because of his census. Nor was the number recorded in the account of the Chronicles of King David. Hindi sinulat yung census na nagawa ni Joab. Hindi natapos, na inutos si David. So nakikita natin itong census na to sa 2 Samuel chapter 24 at 1 Chronicles chapter 22, because si David, nawalan siya ng faith kay Almighty Father dahil sa takot niya. Ako rin, ganun din. Nagkakaroon din ako ng takot. Lahat tayo. At pinaparusahan tayo ni Almighty Father lahat. Tatanggapin natin para matuto tayo. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Kasi, sino ba tayo? Wala tayong mapagmamalaki sa tatay natin. Verse 25, the Azmaveth, the son of Adiel, was over the king's treasuries. So ito naman, yung mga state officials, no? Binabanggit dito yung mga ranking, yung mga positions sa government. Kanya-kanya. Para merong flow or hindi ba gulo. And Azmaveth, the son of Ariel, was over the king's treasury. So naka-assign siya sa kayamanan or sa treasury, mga physical treasures. And Jehonathan, the son of Uzziah, was over the storehouses in the field, in the cities, in the villages, and in the fortresses. So si David, syempre, meron din silang mga pinagkakaingatan ng mga bagay para rin ito sa mga tao. No? So, may taga-ingat sila, taga-administer or administrator. Ngayon, ang administrator naman ng storehouses sa fields, sa cities, sa villages, and sa fortresses, si Jehonathan. Ezri, the son of Kilo, was over those who did the work of the field for tilling the ground. Ito namang si Ezri, sa mga nagtitil ng ground, sa mga nagtatanim. Siya yung administrator. So, kung may problema sa patubig, sa pagtitil ng land, sinong lalapitan? Si Ezri. Para hindi lahat na kay David, no? Meron silang mga procedure or process na sinusunod. Gaya sa atin na ngayon, no? Ngayon, kung may problema sa field, sa city, sa villages, sa fortresses, yung mga storehouses, yung mga bodega, no, ng mga pagkain. Sinong lalapitan? Si Azmaveth.
si Jehonathan. Si Azmaveth, pag may kailangan ng budget, or kailangan ng may pagkakagastusan, si Azmaveth ang lalapitan. Naintindihan natin, Iska? Naintindihan ko. Kaya hindi natin may hihiwalay yung government kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Dahil, sino ang nagtatag ng mundo na to? Si Almighty Father. Kahit walang government, tatakbo ang mundo na to because of the Almighty Father. Aandar ang mundo na to, mag-function. Verse 27, and Shimei the Ramathite was over the vineyards. So yung mga tanim na mga grapes, Shimei. And Zabdi the Sifmite was over the produce of the vineyards for the supply of wine. Para naman sa wine, magkaroon ng wine lagi. Ito naman si Zabdi. O, wala na tayong wine. O, magpapaproduce tayo sa vineyard ng wine si Zabdi. Ngayon tungkol sa mga raisins, sa mga bagong tanim, bagong patubo pa lang, no? Or kailangang bigyan ng patabaan lupa si Shimei. Verse 28, Balhanan the Gederite was over the olive trees. Bakit kailangan ng olive trees? Doon ginukuha ang olive oil. And the sycamore trees that were in the lowlands, and Joash was over the store of oil. Si Joash naman, lahat ng tungkol sa oil. Pero yung tungkol sa olive trees, hindi pa siya oil, no? Si Baalhanan. Pati na rin sa sycamore trees. So, hindi pa yon oil. Pero pag naging oil na, gagawing oil, ipaprocess na, si Joash na ang administrator. Verse 29. And Shitrai the Sharonite was over the herds that fed in Sharon, and Shaphat the son of Adlai was over the herds that were in the valley. So, dalawang klase ng mga herds. Dahil ang mga herds madami. So, yung herds na nandun sa Sharon, si Shitrai ang nagbabantay or nag-administer. And then, yung mga herds na nasa valleys, si Shaphat. Obil the Ishmaelite was over the camels. Jediah the Meronothite was over the donkeys. O, tungkol naman sa mga kamelyo, si Obil naman ang nakaasama. Oh, wala tayong mga camel. Kailangan natin mga camel. Obil, tawagin si Obil, kailangan ng camel. O, Jediah, o, kailangan tayong donkeys. O, si Jediah. Kung gustong dumami ng donkeys, Jediah, gusto namin padami ng donkeys. O, sige, tawagin si Jediah. And Jazis the Hagrite was over the flocks. Tungkol sa mga flocks naman, si Jazes, or the Hagrite. All these were the officers over King David's property. Also, Jehonathan, David's uncle, kapatid ni Jesse, si Jehonathan, was a counselor, a wise man, and a scribe. And Jehiel, the Hakmoni, was with the king's sons. So, si Jehiel, kahit hindi siya anak ng king, kasama niya yung mga king to assist the king's sons, tuturuan niya, no? Advisor ng mga king's sons. Anong ginagawa ng tatay mo? Itong ginagawa ng tatay mo. So, siya yung nagtuturo. Kasi wala pa namang mga formal schooling. Ngayon, ang counselor at ang katiwala, secretary, si David's uncle, Jehonathan. Verse 33. Ahithophel was the king's counselor, and Hushai the Archite was the king's companion. Nabasa na natin itong si Ahithophel, di ba? Saan ba natin nabasa yan? Sa 2 Samuel chapter 17. Si Ahithophel.
Counselor siya. And Hushai the Archite was the king's companion. Itong si Ahithophel pala yun, natandaan natin. He killed himself. Kasi nga hindi sinunod ni... Sino nga ba yun? Si Absalom ba yun? Hindi sinunod ni Absalom yung advice ni Ahithophel. So, nagpakamatay siya. Pero dati siyang tauhan ni David. Counselor siya. At so, itong si Hushai the Archite was the king's companion. Kasama rin itong si Hushai. So, it means to say, meron ding say si Hushai. Although he was only the king's companion, meron din siyang input. After Ahithophel was Jehoiada, the son of Benaiah, then Abiathar, and the general of the king's army was Joab. So, after Ahithophel, which means to say na si Ahithophel died, no? He killed himself. Pumalit sa kanya si Jehoiada, the son of Benaiah, and then si Abiathar. Tapos, ang commander-in-chief ni David, or the general of the king's army, was Joab. So, dito na tayo sa 1 Chronicles chapter 28. Dito na inutusan or binigyan ng instruction ni David si Solomon to build the temple. Lahat ng mga nakalagay sa temple na design, ibinigay kay David. Di ba nabanggit natin na kay Solomon? Ibinigyan siya kasi siya ng wisdom and knowledge ni Almighty Father, si Solomon. But prior to that, si David ang nauna, no? Na ibinigay kay David yung vision. Kaya si David, hindi lang siya prophet. Kasi yung Book of Psalms, may mga prophecy dun eh. Isa siya sa mga prophet. Dahil isa siya sa nagsulat. No, siya ang nagsulat ng Book of Psalms. Pero isa siya sa mga prophet. Hindi lang na isasabi na siya ay prophet. Kasi nga, may prophecy dun sa Book of Psalms. Si Almighty Father nagbigay sa kanya noon. And then, yung tungkol naman sa design ng temple of the Ark of the Covenant, paano nalaman ang design ng temple? Ipinakita kay David. Ibinigay ni Almighty Father kay David. So David was also a seer. Hindi na siya prophet, seer pa siya. Now David assembled at Jerusalem all the leaders of Israel, the officers of the tribes, and the captains of the divisions who served the king, the captains over thousands and captains over hundreds, and the stewards over all the abundance and possessions of the king and of his sons, with the officials, the valiant men, and all the mighty men of valor. Verse 2, Then King David rose to his feet and said, Hear me, my brethren and my people. So, pinatawag niya yung mga tao. Pinatawag ko kayong lahat. Ganon. May sabihin ako sa inyo. Kailangan ko kayong tawagan. Kailangan nyo kayong makinig sa akin. Matanda na ako. Basahin natin, no? Hindi pa yun ang nakalagay. Then, King David rose to his feet. Kahit mahina na siya, no? Ang time na ito, mahina na siya eh. And said, Hear me, my brethren and my people, I had in my heart to build a house of rest. Kaya sinasabi ni David na house of rest for the Ark of the Covenant. It was because the Ark of the Covenant was transient, no? Transient. Palipat-lipat sa sa tent. Walang permanent na lugar. Kaya I had it in my heart to build a house of rest para magkaroon ng rest yung Ark of the Covenant. Hindi siya palipat-lipat. For the Ark of the Covenant of the Lord and for the footstool of our God. Kasi itong mundo, it's only a footstool of the Almighty Father.
Kaya hindi tayo pwedeng sabi na nagpatayo ako ng simbahan, nagpatayo ako ng isang magandang pinaganda ko. Hindi mo may pagmamalaki yun. Bakit? Itong mundo na to, it's only a footstool of the Almighty Father. Wala tayong may pagmamalaki. Kahit gawa pa sa ginto yan. Ito kay David, napakaganda. Puro gold, silver, magagandang gamit. Pero footstool pa din, the Almighty Father. Nanintindihan natin. So, ano yung mga gawa ninyo ng mga simbahan dyan? Gawa ba sa ginto yan? Hindi rin, di ba? Itong gawa ni David, gawa na sa ginto yung mga gamit, ha? Footstool ang tawag ni David. Kaya wag tayo magsasalita na ito holy tong lugar na to. Hindi. Itong mundo na to, footstool to ni Almighty Father. At sino ang church? Tayo, mga tao. We are the church. Hindi building. Kaya wag yung pagandahin yung mga building ninyo. Dahil pag lumindol, wala yan, sira yan. Sayang lang ang pera. Kung meron kayo pera, ibigay nyo sa mga kailangan ng tulong. Ibigyan nyo ng pagkain, gano'n, ha? Pagkain. And for the footstool of our God, and had made preparations to build it. But God said to me, you shall not build a house for my name, because you have been a man of war and have shed blood. So, kahit gustong-gusto ni David na magtayo ng house of rest for the Ark of the Covenant, hindi pwede, sabi ni Almighty Father, kasi yung madaming kang napatay na tao. So, hindi lahat ng tao pwedeng magtayo ng structure or building for worship. Bakit? Itatanong muna natin kay Almighty Father. Ask His permission, His advice. Hindi yung, may pera ako dito, kaya kong magtayo ng isang malaking simbahan, papagawa ako para kay Almighty. Hindi mo tinanong si Almighty Father. Gusto mo lang yun para sa pangalan mo. Ngayon, nakuha mo na. Ha? Yung bagay na gusto mo, yung acknowledgement ng mga tao na nagpatayo ka ng kung ano mang simbahan yan or congregation. Nakuha mo na yung acknowledgement ng tao, yung validation ng tao. O wala ka na makukuha kay Almighty Father. Yung validation na ng tao, yun na yung gift na nakuha mo kay Almighty Father. Dahil para sa sarili mo yun eh. Pride mo yun, ego mo yun eh. Kaya hindi ka makakakuha ng gift kay Almighty Father. Kaya dapat lagi natin isisik ang kanyang will. Will ang tatay natin. Verse 4, however, the Lord God of Israel chose me above all the house of my father to be king over Israel forever. Sabi ni David, ako pinili ni Almighty Father to be the king over Israel forever. Above all the house of my father to be king of Israel forever. Forever, di ba? Totoo naman, dahil galing ka affiliated or associated kay David si Jesus. At yung kingdom ni Jesus, it will be forever. It's for all eternity. Kaya, yung promise ni Almighty Father, it will be fulfilled. For He has chosen Judah to be the ruler, and of the house of Judah, the house of my father, and among the sons of my father, He was pleased with me to make me king over all Israel. So itong Judah na to, even though Judah was not the firstborn son
He was the fourth son of Israel. Pinili ni Almighty Father ang tribe of Judah over the tribe of Reuben, Simeon. Pero yung Levites there, from their tribe comes the high priest and the priests and the servants of the temple. Sa kanila galing. Verse 5, and all of my sons, for the Lord has given me many sons, He has chosen my son Solomon to sit on the throne of the kingdom of the Lord of Israel. Ngayon, marami akong anak, sabi ni David. Pero pinili niya si Solomon. Solomon was the fourth son of David with Bathsheba. Hindi siya yung panganay. So, wala kay Almighty Father yung panganay. Ay, panganay ka. Wala ganun kay Almighty Father. Bakit? Para hindi makapagyabang ang mga tao. May panganay ako, kailangan ako masunod. Hindi pwede. Si Almighty Father masusunod. Even Jacob, no? Hindi naman siya panganay, di ba? Even Moses. And Seth. Pangilan si Seth na anak na lalaki, pang third. Tuloy natin, ano? It is your son. Now he said to me, it is your son Solomon who shall build my house and my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father. So si Almighty Father ang pumipili, hindi tayo. Bago pa man tayo ipanganak, pinipili na tayo ni Almighty Father. Hindi dahil sa may ginawa ka, dahil sa matalino ka, hindi dahil sa ganun. May titignan si Almighty Father na hindi natin alam kung ano yung kanyang requirements. Verse 7, moreover, I will establish his kingdom forever, if he is steadfast to observe my commandments and my judgments as it is this day. Sabi ni Almighty Father, I will establish the kingdom of Solomon forever, if, may if yun, he is steadfast to observe my commandments and my judgments as it is this day. Kung siya ay susunod sa akin, we will obey me, become obedient of my statutes. Verse 8, now therefore, in the sight of all Israel, the assembly of the Lord, and in the hearing of our God, be careful to seek out all the commandments of the Lord your God, that you may possess this good land, and live it as an inheritance for your children after you forever. Ngayon, para yung mga anak mo, may pamana ka sa mga anak mo, ang gagawin mo, seek out all the commandments of the Lord your God para to possess the good land. At nang ganun may ma-inherit ang iyong mga anak. Sabi ni Almighty Father kay Solomon, as for you, my son Solomon, ngayon ito naman in-address naman ni David, si Solomon, no? As for you, my son Solomon, know the God of your father. Kilalanin mo si Almighty Father. Not just his name, but know him on a deeper level, no? Or on a deeper level. Kilalanin mo si Almighty Father. Pag kilala natin si Almighty Father, alam natin kung ano yung gusto niya, alam natin kung ano yung ayaw niya. And serve him with a loyal heart and with a willing mind. So, ang binabanggit, loyal heart,
willing mind. Laging binabanggit ang heart, tsaka ang mind. Bakit lagi binabanggit yung heart? Yung heart, doon nag-uumpisa yung heartbeat ng tao. Nag-uumpisa sa womb pa lang. May heartbeat, yun ang nag-uumpisa, no? Hindi pa buo yung katawan ng baby or yung fetus sa loob ng katawan ng tao, ng babae. Yung heartbeat, meron na. And a willing mind. So sumusunod na nagfo-form yung mind. So kung makikita niya yung fetus, no, para siyang seahorse. Kasi nga may utak na maliit at saka yung heart nagbe-beat na. For the Lord searches all hearts and understands all the intents of the thoughts. So nakakatakot. Kita ni Almighty Father ang puso natin. At saka yung intentions natin, sa yung mind natin, alam ni Almighty Father. Ano yung goal natin? Ano yung gagawin natin? Alam ni Almighty Father. Yung heart natin, alam niya. Kaya dapat yung heart natin in line with God's plan. Willing tayo to be submissive to our Father. If you seek Him, He will be found by you. Kung hahanapin mo si Almighty Father, mahahanap mo siya. But if you forsake Him, He will cast you off forever. Pero pag iniwan mo si Almighty Father, forever kanyang iiwan. Pag hindi mo siya sinunod, forever. Pag sabi forever, eternal damnation. Consider now, for the Lord has chosen you to build a house for the sanctuary. Be strong and do it. So dito, binibigyan na-motivate ni David si Solomon. Kasi nga, bata pa si Solomon, mahina pa ang kanyang loob. Kaya ito, si Almighty Father, siya ang kapitan mo. Kilalanin mo si Almighty Father. Bakit? Sa kanya mo makukuha ang strength. Sa kanya mo lahat makukuha ang wisdom and knowledge. Pag sinik mo yung heart niya, matutuwa siya sa'yo, ibibless ka niya. Yun ang sinasabi ni David sa kanyang anak. Hindi kanya bibiguin ni Almighty Father. So proven na ni David. Tried and tested na si Almighty Father. Tried and tested na ni Abraham. Tried and tested ni Adam. Kahit noon pa, ni Enoch. Hindi nagbabago si Almighty Father. He's forever holy, forever righteous. Kaya pagtiwalaan mo si Almighty Father, sabi ni David sa kanyang anak. Consider now, for the Lord has chosen you to build a house for the sanctuary, to be strong and do it. Ikaw ang pinili ni Almighty Father. Kaya maging malakas ka. Ikaw ang pinili niya. Ikaw ang pinili niya. Kaya maging malakas ka. Huwag kang panghinaan ng loob. Gawin mo. Siyempre, nga bata nga si Solomon, may mga doubts. Kaya ko ba to? Pang-ilan ba akong anak? Bata pa ako ang laking responsibility nito at temple of the Lord ang gagawin. Kaya ko ba to? Hindi mo kaya, pero kaya ni Almighty Father, kaya magtiwala ka sa Kanya. Verse 11, and David gave his son Solomon the plans. At si David, no, nakita niya yung commander of the army of the Almighty Father, yung angel of God. Nakita ni David. So, si David ay isang seer. Not just a prophet. For the vestibule, its houses, its treasuries, its upper chambers, its inner chambers, and the place of the mercy seat. So, itong mga binigay ng plans or plano, ano bang tawag sa mga blueprint? meron bang blueprint noon?
Yung bigay na blueprint ni David kay Solomon, galing yung kay Almighty Father. Naka-base itong blueprint na to sa throne ni Almighty Father in heaven. Although hindi kapareho, pero it's just parang replica, pero hindi ka mukhang kamukha, no? Example, bibili ka sa bibili ka sa magagandang lugar na mga bagay. Pero bumili ka naman ng imitation, ganon. Para mas makamura ka imitation. So, yung kahit imitation, hindi mo makakapture yung ganda ng original. Pero since etong mundo ay footstool lang, syempre, hindi makakapture yung original, yung nasa heaven. Kaya, pero merong mga guidelines. Kaya hindi kopyang-kopya kung ano yung nasa heaven. Naiintindihan mo, Iska? So, yung plano, no, for the vestibule. Yung vestibule, yun yung opening. Or yung entrance. It's houses, its treasuries, its upper chambers, its inner chambers, and the place of the mercy seat. Yung place of mercy seat, dito, no, medyo gitna to. And the plans for all that he had by the Spirit. Nakalagay dito, by the Spirit. Ipinikita sa kanya ni Almighty Father. Through the power of the Holy Spirit. Yung plano ng Temple of God. To house the Ark of the Covenant. Kaya nga, yung design, merong basin or laver. Kasi, nakabalagay sa Book of Revelation, no? Revelation chapter 14, yung nakita ni John the Evangelist in a vision. Saan na ba yun? Wala. Revelation chapter 4 verse 6. Describing a crystalline sea. May crystalline sea before God's throne. Yun yung basin or sea or laver na ipinalagay sa ark, sa temple of the Ark of the Covenant. Yun ang nagsisymbolize yung basin, yung or laver. Walang nakakaintindi na sinasabi ko. Iska, naintindihan mo? Naintindihan ko. Kaya nga sabi ni Almighty Father, now he said to me, sabi ni Solomon, sinabi ni Almighty Father sa akin, it is your son Solomon who shall build my house and my courts, for I have chosen him to be my son and I will be his father. Pinili ko yung anak mo, si Solomon. Tatay niya ako. So tayo, tatay din natin si Almighty Father. Pasalamat tayo kay Almighty Father, isa tayo sa mga pinili niya. Siya ang unang pumili sa atin, hindi tayo pumibili sa kanya. Nakalagay ito, no? Sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons of Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved, or beloved. At saka dito sa Matthew chapter 22, yung parable of the wedding feast, no? For many are called, but few are chosen. So itong si Solomon, he was chosen by the Almighty Father. Kaya tayo, pasalamat tayo kay Almighty Father, isa tayo sa mga pinili niya. Hindi madali ang maging isang
chosen by the Almighty Father to serve Him. Hindi madali. Yung iba kasi, no, gusto nila yung title na prophet or reverend or your excellency or your highest reverend. Meron mga ganun gusto na nakalagay sa pangalan nila. Bakit may reverend? Reverend which means revere. Ba't irerespeto ka? Ganon. Bakit hindi si Almighty Father ang respeto? Bakit hindi si Jesus Christ? Gusto mo ikaw ang respeto? Hindi pwedeng ganon. Lahat tayo makasalanan. Walang, hindi, konti lang kasalanan niya. Hindi, pantay-pantay tayo. Madami man na naging kasalanan mo o konti, kasalanan pa rin yun. Ang heaven, holy. Si Almighty Father, holy, without blemish. So, kahit konting kasalanan, hindi pwede. Ha? Kasi may iba merong sabi, hindi, konti lang kasalanan yan. Isang sinungaling lang yan eh. Hindi pwedeng ganun. Hindi naman nakapatay yan eh. Nagsinungaling lang siya. Pwede kang makapatay pag sinungaling ka. Ha? May epekto yun. Example, magnanakaw. Nagnakaw ka lang ng isang maliit na item. Yung maliit na item na yun, binabawi yun sa mga iba pang mga customers. Kaya mataas ang presyo ng bilihin. Naintindihan ninyo? Nagnakaw ng gato ah. Di, para makuha natin ang ating pagkalugay, damay natin ang lahat ng tao. Ganun yun. Kaya matataas ang bilihin. Yung mga nagnanakaw, binabayaran natin. Yung mga ninakaw nila. In one way or the other, resulta yun ng kasalanan natin. Kasala tayo. Kaya damay-damay tayo eh. Kung ang isang leader maayos, lahat na ng mga tao maayos. Kagaya ni David. Maayos si David as king. So lahat ng tao maayos. Si Solomon, maayos yung kanyang leadership. So lahat ng tao na pinamunuan niya maayos. Naging magulo lang nung time na nagkasala na siya. So saan nakatingin? Sa leader. Ngayon ang leader ng bansa bansa ng buong mundo. May leader pa ba? Meron pa ba tayong presidente? Wala na. Isa na lang namumuno sa atin. Hindi nyo alam. Pangalan lang yun. Ha? Pangalan lang. Pero nadidiktahan. Hindi ko alam kung naintindihan nyo. May isang namumuno na tao dito sa mundo. Tapos yung mga bawat presidente ng bawat mundo, under sila nung isang taong namumuno na yun. Naintindihan niyo? Na yung isang taong namumuno na yun, hindi yun na he's of the devil. Kaya magulang mundo. Magkakaroon na ng peace dito sa mundo na to kay Jesus Christ. Pag siya na ang naghari sa kanyang second coming. Kaya yung mga tao na tumatawag na, hindi, binibigyan mo ka, yung mga tao kasi ganun, nagkakahiwa-hiwalay kami, dinidivide mo kami, ganun. Nagkakosya ng division, nagkakosya ng hatred. Si Jesus Christ, He's the Prince of Peace. Gusto niya sama-sama tayo. Ngayon, yung mga tao nagsasabi na causing division, the Christians are causing division, hindi nila naintindihan. Kung sarili nga nila, gusto nila divide yung kanilang gender, di ba? Yung kanilang, hindi nila mabuo ang sarili nila. Tapos gusto pa nila ng peace, ng unity. Hindi mangyayari yun hanggat hindi nangyayari na si Jesus Christ ang mamumuno ng buong mundo. At mangyayari yun. Nasa Bible yun. Verse 7, moreover, I will establish His kingdom forever.
if he is steadfast to observe my commandments and my judgments as it is this day. So nakikita ninyo, kahit binabasa natin ang Old Covenant, nababanggit natin yung tungkol kay Jesus Christ, nababanggit natin itong ating present situation. Dahil si Almighty Father, hindi siya nagbabago. Come and go ang mga tao dito sa mundo. Pero si Almighty Father, He is still God. Si Jesus Christ, He is still our King of Kings and Lord of Lords. Hindi na mababago yun. Kahit ano pa ba ng pag-aayaw ninyo kay Almighty Father, kayo ang may tatapon sa impyerno. So kaya nandito ito sa Bible yung government ni David. Kino-compare sa government ngayon at sa government sa future kay Jesus Christ. Tingnan mo? Past, present, and future. Ha? Ayos ka. Intindihan ko naman sarili ko. Verse 8. And verse 8 pa lang tayo ng 1 Chronicles chapter 28. Now therefore, in the hindi, nabasa na pala natin to. Verse So yung description ng ark ng Temple of the Ark of the Covenant, based yon sa heaven. Although hindi kapareho, parang bumili ka ng imitation, gano'n, na hindi talaga kamukhang may mga, naiintindihan ko yung sarili ko, may nakakaintindi kaya ng sinasabi ko. Verse 13. Also, for the division of the priests and the Levites, for all the work of the service of the house of the Lord, and for all the articles of the service in the house of the Lord. So, binigay kay Solomon. No? Inatasan na si Solomon. Solomon, ito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo. Dahil ikaw ang pinili ni Almighty Father. Hindi yung mga kapatid mo, hindi yung matanda sa'yo, hindi yung hindi si Absalom, ikaw ang pinili. Ha? Hindi si Adonijah, ikaw. So si Almighty Father ang pumipili, hindi tao. Ngayon, pag nagtataka kayo, bakit yung government namin sira, magulo? Kaya sira at magulo ang government. Ibig sabihin ba na si Almighty Father ang nagbigay nun? Oo. Sabihin nyo, bakit binigyan tayo ng government na hindi maganda? Magtataka pa tayo? Dahil tayo wicked. Yung kung anong government meron tayo ngayon, it's punishment for us. Repercussions of our sins. Hindi nyo naintindihan? Akala ko ba si Almighty Father mabait? Bakit nagkaroon ng lindol? It's because of the people. Wickedness. Idolatrous people. Kung susundin natin si Almighty Father, tatanggalin niya lahat yun. He will bless us. Pero matigas ang ulo ng tao. Mas gusto niyang sundin ang kanilang tradition. Kung gusto niyo sundin yung tradition, yun ang makukuha ninyo, punishment of the Almighty Father. Kung gusto niyo ipilit yung mga pangarap niyo sa buhay na yumaman dito sa mundo na to, yun ang makukuha ninyo, punishment of the Almighty Father. Kaya in everything that we do, we must ask God. Talk to Him. Seek Him. That's what Jesus said. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you.
Pero matigas ang ulo ng mga tao, ayaw sundin si Jesus Christ. Sinasabi nila sila ay Christian, pero stubborn pa rin. So, are they really Christians? Mahal tayong lahat ng Almighty Father. Ginagawa niya lahat for us. And for His name to be glorified forever. For all eternity. Thank you, and God loves us all so much.